Mga ka-good news, totoo ba talaga na parating na ang nuclear war or ang tinaguriang World War III? At meron bang mga lugar na ligtas sakaling matuloy ang pangdaigdigang giyera na ito na magtapos sa ating mundo at sa sanlibutan at sa sangkatauhan? Well, narito ang isang writer tungkol sa nuclear winter, si Annie Jacobson, isang eksperto sa nuclear ito. Atin pakinggan ang kanyang sinasabi. No matter how nuclear war begins, it ends in 72 minutes and 5 billion people would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So, I've interviewed former secretaries of defense, the former nuclear sub-commander, the Secret Service, and what I learned was, oh my God. Annie Jacobson, investigative researcher and writer who specializes in uncovering the world. Nakatindig balahibo itong mga sinasabi ni Annie Jacobson kasi kinausap niya lahat, ang Secretary of National Defense ng Amerika, ang mga commander ng mga submarino, ng mga barkong panggera, ay ini-interview na-interview niya tungkol ito sa sinasabing nuclear war between US and Soviet Russia. At sinabi niya na totoo. Kaya chilling na nakapag-OMG siya ng malaking OMG talaga. Nasabi niya, oh my God. At kung sakaling matuloy ito, meron tayong mga lugar dito na pagpipilian yung mga good news kung saan kayo pupunta para safer kayo at hindi gaanong marating, hindi maaabot ng mga nuclear warheads ang mga lugar na ito. Balik tayo kay Anne Jacobson. Biggest secrets. Describe in painstaking, horrific detail precisely what happens. So, ayan. But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. Itong pinakagrabe na sinabi niya, envy the dead. Ibig sabihin ay magsiselos tayo sa mga patay. Sasabihin natin na sana namatay na lang tayo. Kaya envy the dead. Kasi pagkatapos ng nuclear war na ito ay magkaroon ng nuclear winter na katulad nung nangyari sa mga dinosaurs. Bakit nagkaroon ng winter? Sobrang lamig ang buong mundo. Dahil sa ang mga lupa, alikabok, dust at iba pang mga light particles ay pupunta yan doon sa outer space. Pagsabog ng mga nuclear, ang karamihan ng lupa, buhangin, mapunta yan sa space katulad ng nangyari sa Pinatubo, di ba? Volcano lang yun. Hindi yung nuclear warhead. Pero ang mga buhangin, ang mga alikabok galing sa Pinatubo ay nakarating ng Metro Manila. How much more kung nuclear warhead ang sasabog? Ang Mount Pinatubo ay ano yan? Times 100 sa lakas ng nuclear warhead ngayon. Kaya darating sa space, parating doon na magkalat ang mga lupa at matagal yan na babalik dito sa Earth. Kaya magkaroon ng, babalutin tayo ng parang clouds ng buhangin at lupa at alikabok galing sa pagsabog ng nuclear. Kaya walang makapasok na init ng araw at magkaroon ng sobrang lamig na panahon, tinatawag na nuclear winter. Ang problema diyan, wala na tayong makakain. Ang ating pinag-imbak na mga dilata ay hanggang 2 buwan lang yan. Mauubos na yan. Pero ang epekto ng radioactive ay hanggang 100 years. Kaya yung kakainin natin ng mga gulay sa ibabaw, kung mayroong mga gulay pa, mga pagkain, mga hayop, kontaminado lahat ng radioactive. At kapag nakain natin yon, magkasakit din tayo, malalagas ang ating mga buhok, matatanggal ang ating mga kuko, ang ating mga mata ay puputi, lalabo. Yan na yung tinatawag na zombie apocalypse. Magiging walking dead tayo, kaya we will envy the dead kapag nangyari ito. Naku, OMG talaga. Many of them are what are called MIRV, which means they have multiple warheads inside of it. And so when the warhead unleashes, the multiple warheads go out along with decoys, so that if an interceptor missile is coming at it, it greatly reduces the chance that the interceptor will be able to shoot it out of the sky. The way that it was said to me was like this.
An interceptor missile, which is basically just like a small ICBM, right? It's a small rocket. It's a rocket. Oh, yeah. It is like trying to shoot a bullet with a bullet. That's a quote from the spokesperson at the Pentagon. Itong pinaka-deadly dito sa mga bagong nuclear warheads. Iba kasi yung nuclear warhead noong World War II kasi yun ay ancient pa yun na klase. Ang puwersa ng World War II na sumabog doon sa Nagasaki at Hiroshima, ang puwersa ng mga nuclear bomb na yun ay times 100 na sa puwersa ng mga nuclear bomb sa ngayon. At napaka-high-tech kasi yung sinasabi niya, cluster bomb, yung cluster nuclear warhead. Yung isang nuclear warhead na lilipad ay sa loob noon ay napakaraming maliliit na warheads. At kalahati doon ay decoys. Ibig sabihin, hindi talaga mga warheads yung iba. Decoy kasi yun para yun ang matarget ng mga interceptors. At kapag merong isang hindi matarget ng interceptor na nuclear warhead, yun ang patuloy na bubulusok pababa sa kanyang target. Example, United States of America, New York City. Ganyan. Lahat ng warheads ay naka-assign na yan kung saan yan pupunta. Kaya kung sabihin nila na i-target nyo rin ang Pilipinas, ay pwedeng mangyari yan. Automatic na yan. Meron ng laser guide ang lahat. Nakamap na yan. So kung pagpindot ng button ay automatic na bibiyahe papunta roon kung saan nakaprogram yung mga ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles ng Russia, ng North Korea, ng China. Ngayon, meron namang counter diyan ng Amerika, ang Australia, Japan, South Korea, ang France, ang England, at iba pang nasyon sa NATO na merong nuclear, ay merong counter. Ngayon ang mangyari ay pindutan na ng push button para sa pag-release ng mga ICBMs. At yan na ang katapusan ng mundo. Kaya ang maganda sa ngayon ay maghanap na tayo ng ating lugar na mapagtaguan. Preps ang tawag diyan. Dapat prepare tayo. Okay, dito sa bandang dulo dito ay meron tayong 10 lugar na pwedeng puntahan. One of them is traveling at 14,000 miles an hour, the ballistic missile. 14,000 miles an hour. The interceptor, the little kinetic vehicle inside of it that's going to hit the warhead, hopefully, is traveling at 20,000 miles an hour. That's where you get the trying to hit a bullet with a bullet. And by the way, this is all happening grabe, no? 500 miles up in space. Ito pala yung 14,000 miles per hour ang speed ng interballistic missile ng Russia at China, at ang interceptor ng US ay mas mabilis. Mga maliliit na rocket yan nag-intercept. 20,000 miles per hour ang bilis ng kanyang speed. Kaya sabi niya, like trying to shoot bullet with a bullet. Ibig sabihin, bala sa bala, parang tinarget mo yung bala na lumilipad ng isa pang bala. Kaya pwedeng mamiss, pwedeng hindi tatama kasi may mga decoys, at yun ang susundan ng mga interceptors, ang decoy. At ang hindi decoy, ang iba niyan ay makakalusot. Kaya delikado talaga. Pero ang Amerika ay ganun din, meron silang ganyan, at hindi rin yan mapipigilan ng China. Kaya kawawa din ng China, kawawa din ng Russia, kasi meron pang tapat ang Amerika dyan. Kung anong bilang ng nuclear ng Russia, mga outdated na yun, mga luma na yun. Ang sa Amerika ay talagang mga updated na mga nuclear warheads. Hindi kinakalawang at hindi luma. Talagang sasabog yan. Kaya mas kawawa talaga ang Russia at China sa digmaan na ito. At ang pinakamaraming mabubuhay na tao sigurado ay Amerika. Kasi ngayon, ang mga bilyonaryo sa Amerika ay gumagawa na ng mga bunkers. Kaya karamihan sa bilyonaryo ay talagang mabubuhay yan after the nuclear winter. Good luck. It's just fire. Fires burning. Fires, 100, 200 square mile fires burning. And then we move into nuclear winter. And that's sort of the denouement of the book. Ayan. Where I tell you about nuclear winter from
the point of view of one of the original scientists who wrote that original nuclear winter paper with Carl Sagan back in 1983. And his name is Professor Brian Toon, and he spent the decades since working with the state-of-the-art climate modeling systems that can now precisely tell us what nuclear winter will look like. Yan yung sinabi kong nuclear winter after the World War. The aftermath, pagkatapos ng nuclear war na yan, tapos na kasi lahat, pati Putin, deadball din yan. Makapasok sa mga safe na bunker na presidente ay mabubuhay. Pero yung hindi papasok sa loob, tapos lahat. Kasi magliparan na dyan ang interballistic missiles from China to US, US to Russia, Russia to US, Philippines to China. Meron kasi tayong mga interballistic dito na galing sa Amerika. North Korea, South Korea, ayan. Magugunaw talaga ang mundo dahil dito. Okay, kaya ito ang pinaka-safe na lugar na ating puntahan bago darating itong World War III na ito. Ang World War III ay pinipredict yan ng mga experts sa giyera, mga military expert. Mag-umpisa daw yan talaga ngayong 2025, malapit na. At 2027 talagang sasabog na daw yan. Kung hindi mapipigilan, Diyos ko po. Ito ang mga safest places na ating puntahan. Marami sa atin ang nangangamba sa tuwing pag-uusapan ng kaligtasan pagdating sa umunay na pipinto. Una sa ating listahan ay sa ilalim ng lupa. Ito na marahil ang pinakapipiliin nating mga Pilipino na opsyon upang mailigtas tayo mula sa pag-ataking nuklear. Ang paraan kung saan hindi na natin kailangan pang pumunta sa kung saan sang bansa at hindi na kailangan lumayo pa sa iyong mismong sariling bahay at mahal sa buhay. Oo. Ito. Tulad na lamang ng ginawang underground shelter noong pagkakaroon ng Cuban Missile Crisis taong 1962. Kailangan mo lang maghukay ng may kalaliman at balutin ito ng mga konkreto. Mas malalim ang hukay, mas maganda. Yan ang maganda. Sa Israel kasi halos lahat ng bahay doon ay mayroong bunker. Hindi halos, lahat yata. Kasi obligatory yun sa design nila sa architecture ay may bunker talaga. Ngayon, kung kayo'y bagong mag-asawa pa lamang na gustong pagawa ng bahay, isalin nyo na ang design ng bunker. Okay, ang bunker ay laliman nyo kasi pag dyan sasabog sa malapit sa inyo dyan maglanding ang nuclear warhead ay madudurog din yung bunker nyo kapag sobrang babaw. Okay, laliman nyo hanggang 10 meters deep ang mga bunker. Ayan, 10 meters, 7 meters pinaka mababaw. At kapalan nyo ang buhos, half meter ang buhos ng semento. Ang dingding niya at saka kisami. Lalo na ang kisami talaga ang makapal sa disenyo ng mga bunkers. At damihan ng kabilya. Ang kabilya niya makakapal. 16 mm ang gagamitin. At kung hindi nagtipid, yung 20 mm, 1 inch. Ganun. Ako nga, kung meron lang akong pera, meron pa akong space dito sa likod ng bahay ko, gusto ko na rin gagawa ng bunker. Kasi ang bunker ang pinakamaganda kasi hindi ka natatakbo sa bundok. Ngayon, kung meron kayong bundok, meron kayong kalupaan sa kabundukan, maghanap kayo ng kuweba. Ang lahat ng bundok ay merong kuweba yan. Hindi lang na-explore. Ang kuweba ang pinaka-safety. Kasi natural yan, hindi na yan guguho kasi kuweba na siya. At matagal nang naging kuweba yan. Million of years, thousand of years. Okay, ang magandang kuweba ay yung nasa ilalim talaga ng isang bundok. Yun ang pinaka-safe. At kahit na masarado yung kanyang entrance, ang kuweba ay maraming exit, maraming ding entrances ang mga kuweba. Kasi cavern yan underground. Okay, punta tayo sa pangalawang lugar. Ito yung talagang mga lugar na ito na malayo sa nuclear war. Mas makapal ang konkreto, mas matibay din ito laban sa anumang klase ng pag-atake. Siguraduhin lamang na meron din kayong inimbak na pagkain at malinis na tubig
na maaari niyong magamit sa oras na mangyari ang kinatatakutan ng lahat. Ito pala ang magastos itong mag-imbak kayo ng canned goods, dried foods. Yung hindi napapanis, yun ang i-imbak nyo. Mga dried meat, lahat dried, preserved. Okay, at mag-imbak na rin kayo ng maraming panggatong, kung ano man yan, electric stove at power source, solar talaga. Kasi mapuputol na ang mga kuryente, yung galing ng Meralco, mapuputol na yan. So mag-imbak na kayo ngayon ng mga solar charger. At huwag kalimutan bumili ng radyo. Kasi ang radio, itong AM radio, ayan talaga ay magagamit kapag panahon na ng giyera. Ang AM radio ang madaling komunikasyon ng gobyerno kung mag-announce kung anong mangyari papunta sa mga sibilyan. At walkie-talkie na rin, yung two-way radio. Mura na yan ngayon, meron ng 1,000 plus. Bili din kayo para pwede kayong mag-walkie-talkie sa inyong kamag-anak na nasa labas ng bunker, para malaman nyo na malapit na siya. Buksan nyo yung bunker kapag malapit na. Kailangan ng mga two-way radio. Wala na kasing cellphone, wala ng cellular tower. Sa panahon ng giyera ay wala nang tatayo kasi giyera na nga wala nang mga power source. Kaya kailangan natin back to na panahon. Balik tayo sa backward na panahon noong 1980s. Okay, 1980s technology ang gamitin natin. Nakakatakot talaga itong nuclear. Bakit naman kasi magigiyera pa? Sa mga nagpaplano pa lamang na magpagawa ng mga bahay dyan, maaaring i-consider na ninyo ang pagpapalagay ng mga underground bunker sa loob mismo ng inyong bahay para na rin sa hinaharap. Pangalawa sa ating listahan ay ang bansang Iceland. Ito, Iceland. Ang bansang Iceland na matatagpuan sa Nordic Island country sa North Atlantic Ocean. Ito ang bansang may pinakakalat na populasyon sa buong Europa. Sa pangalan pa lamang nito na Iceland ay malalaman na natin na nababalutan nito ng yelo. At hindi rin target ang Iceland ng China or ng Russia kasi walang walang military infrastructure. Walang base diyan ang Amerika, kaya hindi siya target. Ang problema lang diyan ay malayo at hindi tayo makapunta diyan. At hindi rin tayo sanay sa maginaw. Baka una pa tayong mamatay sa lamig kaysa mamatay sa giyera kapag nandyan tayo sa Iceland. Ang pinakamainit na temperaturang naitala dito ay nasa 30.5 degrees Celsius lamang noong taong 1939, habang ang pinakamalamig naman na temperaturang naitala ay noong taong 1918 na negative 38 degrees Celsius. Ang Iceland ay malimit na nababanggit sa anumang klase ng political issues sa buong mundo. Wala din itong kaanong physical contact sa ibang mga bansa. Ang pagiging neutral ng gobyerno sa anumang panlabas na issue at dahil na rin sa mismong lokasyon ng bansa ay ang mga dahilan kaya di naman mas ligtas na magtungo sa bansang ito kung darating man ang panahon ng pagkakaroon ng nuclear war. Number 3. Pangatlo sa ating listahan ay ang New Zealand. New Zealand. Ang New Zealand ay isang island country sa southwestern ng Pacific Ocean. Ang New Zealand ay isang bansang mayaman sa agrikultura at mga lupain. Sa sobrang katiwasayan ng pamumuhay dito ay halos may tuturing lamang itong isang maliit na nayon. Itong maganda talaga kasi noon gusto kong mag-abroad, New Zealand ang gusto ko o Australia. Kasi sa New Zealand ay mas marami pa daw diyan ang baka kaysa tao. Kunti lang ang tao sa New Zealand at maganda ang klima. Mabubuhay tayong mga Pinoy sa New Zealand. Kaya yung nandyan na sa New Zealand, wag na kayong umuwi. Diyan na lang kayo. Ang gawin nyo, kunin nyo ang pamilya nyo dito sa Pilipinas at dyan kayo manirahan sa New Zealand. Kahit na maliit ang dyan, ang sahod, importante, safety kayo pagdating ng giyera. Kami dito sa Pilipinas ay gagawa kami ng mga rat tunnel para mag-survive. Ang maganda lang yung talaga sa bundok. Yung kuweba ang gusto ko kasi sa kuweba meron yan tubig sa loob. At mabubuhay ka doon basta meron ka lang posporo, meron ka lang dalang bigas, at kahit ano na lang iulam mo. Importante may bigas, merong carbohydrates ang katawan.
At yung ulam, madali na lamang yan. Pwedeng mamingwit sa bundok ng mga isda sa bundok. Okay, patuloy tayo sa safest places when it comes to nuclear war ng World War III. Ang bansang ito ay walang mga armas na pang-nuklear, halos wala ding masyadong mga sundalo at napakalawak ng lugar na maaaring tirhan pa ng mas maraming taon. Ang klima dito ay maganda din at tiyak na angkop sa kahit na sinong dayuhan. Maganda talaga. Number 4. Pangapat sa ating listahan ay ang Guam. Ang Guam ay unincorporated territory ng United States sa Micronesia, sub-region ng Western Pacific Ocean. Ito hindi ako agree dito sa Guam. Kasi ang Guam ay malapit yan sa Hawaii. Diba? Ang Hawaii, ang Pearl Harbor ay ginamit yan ng Amerika noong World War II. Kaya binumba ng Hapon. Ngayon, yung Guam ay merong merong American Air Base. Kaya hindi safe yan. Bakit naman nasali pa yan? Hindi safe ang Guam. Kasi pwede siyang maabot ng nuclear ng mga ballistic missiles galing ng China. Kaya hindi safe ang Guam. Ang Antarctica ay ang pinakatimog na kontinente sa mundo. Ito ang pinakamalamig, pinakamahangin at pinakatuyong kontinente sa lahat. Itong Antarctica. Ito yung pinaka-safe. Pero dito, safe ka nga sa hindi ka tatamaan ng bala dito ng nuclear. Pero maninigas ka dito kasi parang pumasok ka sa loob ng freezer kapag narito ka sa lugar na ito. Antarctica yan yung South Pole. Okay lang kung doon ka sa sa North Pole, mabubuhay ka pa doon sa Alaska. Pero dito sobrang lamig yan, parang Pluto. Parang nasa planet Pluto ka. Kaya walang tao diyan. Bakit naman sinali pa ito? Walang nabubuhay dito. Hindi mabubuhay ang tao sa South Pole. Sobrang lamig dyan. Sobrang lamig ng kontinenteng ito. Ito ay nakapagtala ng pinakamalamig na temperatura sa kasaysayan ng daigdig. Umabot ang lamig na hanggang negative 89.2 degrees Celsius. Pang-anim sa ating listahan ay ang French Polynesia. Bukod sa manghihinayang sino man na atakihin ang lugar na ito dahil sa sobrang ganda nito, mahihirapan din sila dahil kalat-kalat ang mga isla nito na nasa halos 400 mga isla. Totoo, kung i-search nyo yung Kiribati Islands, malapit ito, French Polynesia, mga kalat-kalat na maliliit na isla, Micronesia, dyan. Sa unahan ng ng Guam pa rin yan, na parte. French Polynesia. Pang-pito sa ating listahan ay ang South Africa. Ang South Africa ay ang pinakatimog na bansa sa Africa. Naging matunog man ang apartheid o isang polisiyang naghihiwalay sa mga puting Aprikano mula sa mga maiitim ay hindi din naman masyadong nasasangkot ang South Africa sa kahit anong international political issues. Hindi din ito nagiging banta sa kahit na anong bansa, kaya naman ligtas din ito sa anumang klase ng pag-atake. Okay. Pangwalo sa ating listahan ay ang Easter Island. Ito ang maganda, Easter Island, kasi talagang siya hiwalay sa Chile, parte ito ng Chile. At maganda diyan, very historical ang lugar na ito, ang Easter Island or Rapa Nui. Ang Easter Island ay isang isla at espesyal na teritoryo ng Chile sa Southeastern Pacific Ocean. Pamuso ang lugar na ito dahil sa nasa 1,000 mga rebultong nakakalat sa buong isla. Yung mga rebulto na yan, ayon sa mga conspiracy theory, yan daw ay gawa ng mga alien. Kasi mga higante yan, hindi yan pwedeng itayo ng mga tao kasi mabibigat, solid na mga bato yan. Ayan, kung nakita nyo yung mga nakatalikot na dalawa dito, ang liliit nila. Noong unang panahon, wala pang traktura, wala pang crane, walang bulldozer, walang backhoe, so imposibleng galing kasi yan sa bundok, imposibleng madala dyan ang bibigat ng mga yan. Magandang lugar na ito, very peaceful, historical, mabubuhay ka dyan, magtanim ka lang ng ng kamuti at mangisda ka, buhay ka dyan. Tinatawag na Moai. Subalit bukod sa angking ganda nito, kung nais mo ng ligtas na lugar mula sa anumang klase ng pag-atake at kinukonsiderang mamuhay ng payapa kasama ang iyong mga mahal sa buhay, perfect ang lugar nito dahil sa napakalawak nito at wala pang gaanong nakatira dahil sa napaka-isolated ng lugar. Pang-siyam sa ating listahan ay ang Denver.
Ang Denver ay matatagpuan sa Estados Unidos sa states of Colorado. Maaaring major target ang Cayenne Mountain Complex na katabi lamang nito, subalit dahil sa NORAD, ligtas ang Denver. Medyo hindi ako sang-ayon na magandang lugar na puntahan. Ang Denver, Colorado kasi yan eh. Syudad pa rin yan, kaya target pa rin yan. Ang Colorado. Target pa rin yan. Nasa target yan ng mga ICBMs. Ang North American Aerospace Defense Command. Okay, punta tayo sa pang-sampo. Pang-sampu sa ating listahan ay ang Tristan da Cunha. Ang Tristan da Cunha ay grupo ng mga isla na matatagpuan sa timog na bahagi ng Atlantic Ocean. Ang lugar na ito ay may tuturing na pinakaliblib na lugar sa buong mundo. Subalit kahit na ito ay nakatago, maaari pa din namang makapamuhay ang mga tao dito. Payapa, tahimik at literal na malayo sa anumang kaguluhan at anumang klase ng pag-atake. May layo itong 1,700 milya mula sa Cape Town ng South Africa, kung saan doon lamang ito accessible. Ang mga nabanggit sa ating listahan ay nakadepende pa din sa kakayahang maglakbay ng isang tao, lalo na sa mga lugar na napakaliblib. Pero kung sakali lang naman na mangyari ang ating kinatatakutan, saan nga ba para sa iyo, Paps, ang tingin mo ay pinakaligtas puntahan? Okay, so maraming salamat sa iyo, historiador, sa iyong video. At comments nyo lang sa ating section down below, sa comment section mga ka-good news, kung anong may comment nyo tungkol sa sinasabing World War III na ito. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat.